Pero ako ba hindi ba ako malambing? Anong tawag dito po sa malakas? Super Tagalog. Amen. So, ganito po ako magsalita. At so para po maintindihan po natin mabuti. At ito pa yung aking pong huling pagtuturo po so far sa ngayong taon, 2025. At babalik na po kami ng aming may bahay po doon po sa pinanggalingan po namin na kung saan po ay ginaganap niya kung ano man pong kalooban po niya sa amin. Lalo-lalo na po sa pagtatayo po ng kanya pong simbahan. Actually po ang talagang simbahan po ay gayon. Kaya lang, kung tayo po ay mananatili po doon ka sa bahay po ni si Indang Ayla, kung ulan-ulan doon, siguro mababawasan tayo dito ng mga 90% pag umulan. Kaya kailangan po natin ng simbahan po. Ano po, so ito po ang ating pong simbahan. Pero pasimula lang po ito ng gawain po ng Diyos, pero po mga darating. At nagkukulang po ang ating pong simbahan at gagawin po ang suggestion po ni Pastor po natin at saka gagawin po ang asawa ko po ay magkaroon po tayo ng mga upuan talaga na diretso. Ganyan. Unti-unti. Ang maximum capacity po nito ay 150 na mga kapatid. 150 lang. Kahit nakulang po tayo, sabihin kulang na kahit na ganito lang yung simbahan po natin, may gagawin po ang Diyos para extend. Amen po? Handa po kayo doon? Huwag po kayo makontento sa liit ng simbahan po nito. Malaki na po bang simbahan po ng Diyos dito? Ay na, basimpe lang ata po. Basimpe lang. Basimpe lang ata po. Ang sinabi ng Lord sa panalanglan, ang Diyos ang tatawag. If I'll be lifted up, sabi niya, if I'll be lifted up, I will draw all men to me. So hindi natin ministry kung bakit lumalago ang simbahan ito. Ang Diyos ang tumatawag at ikaw ang nagiging boses. Boses ka niya, pero ang Diyos nangungusap siya sa puso ng bawat isa na kanyang tinatawag. At isa po kayo sa mga yon. Ngayon, sa tingin po ninyo, enough na po ba ito para tawagin ng Diyos, yung 150 capacity? Hindi po. Ang Diyos wala pong limitasyon. Amen po? Ngayon, magkakaisa po ba tayo para po matawag yung mga tinawag o mga tinatawag ng Diyos na buhay na ating pong sinasamba dito po sa simbahan po nito? Tumingin po kayo sa aking mga mata. Pero, kailangan po natin maging ganap at maging sakdal. Kasi, dapat makita po sa atin ang nature o yung imahe ng ating Panginoon Jesucristo. At yan po ang ating pong pag-aaralan. Amen po? Hindi po natin kailangan pumunta sa malalaking mga simbahan para mag-aaral. Hindi po. Kung paano mamusap ang Diyos po sa atin, nag-aaral na po tayo. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat. At ngayon, bubuksan ko po ang isang napakahalagang aklat. Actually, ang banal na aklat sa masulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Tinan po natin, teaching the fullness of God, our Father unto holiness. So, fullness of God. Kung sinabing fullness of God po, itatagalog po natin yan yung saan. Yung kabuuan, ang nakalagay po dito ay buksan po ninyo yung pong banal na aklat sa Ephesians, sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 13. Makikita po ninyo dito yung salitang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hindi ba paliwanag ko po yung mamaya? Para lang po maintindihan po natin. Diyan po kinuha yung nature po ng ato gospel ministry sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Yan po yan. Yung vision, mission, and goal, iisa lang po yan. Tayo po ay dapat na maging katulad mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po, kuya? Paano po, Brother James? Paano po yan? Babae po ako. Ang tinutukoy po niya doon is yung espiritu mo. Sa loob. Ang tawag po sa English ay inner man. Inner man sa loob. Huwag mo sabihin ikaw ay bata. Naintindihan niyo ako mga bata?
huwag mong sabihin bata ka. Nung ipinanganak ang Panginoon Kristo, bingot pa lang yan, bingot pa lang, nakakakita na siya. Tayo po ay nilikha sa Espiritu. At yung Espiritu na yun, matured. Matured po yun, fullness. Yung Espiritu na yun. Kahit na sinasabi mong bata ka, yung Espiritu mo, kompleto yun. Matured na yung bata na yun, yung Espiritu mo na yun. Matured na yun. Kaya lang, dahil sa ang Espiritu at saka ang laman, iisa, kailangan mag-grow ang ating physical. Kaya kung ano man, yung nakikita ang physical, yun ang nakikita sa spiritual. Kaya kung namumuhay ka sa laman mo, mahina ang espiritu mo kasi hindi siya nakakagalaw. Kaya dapat palakasin mo ang spiritual mo para lalabas sa physical mo o yung physical na pamumuhay mo, yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya huwag mo sabihin, bata kayo, kahit nandito kayo, pero nakakaintindi kayo. Pero manalangin kayo sa Panginoon Jesucristo na maunawaan ninyo yung konting dapat ninyong maunawaan kasi nandito kayo eh. Dapat sana nandun kayo eh. Kaya kinakausap kayo konti. O yun lang ang message sa inyo. Ha? Enough na yun. So pero tayo po, na mga matatanda po sa pananampalataya, kaya nagde-develop po ang ating spiritual na pamumuhay upang ang ating physical ay maapektuhan. Kaya po tayo, may mga karamdamang hindi magaganda kasi po kadalasan ang mahinang katawan dahil po sa kasalanan natin sa sarili nating katawan. Kasi katawan natin, hindi natin naalagaan o hindi natin naalagaan. Pero hindi ibig sabihin, doon ka na lang. Hanggat nabubuhay ka, kung ano ang pananampalataya mo sa spiritual mo, yun ang lalabas sa physical mo. Ibig sabihin, yung karamdaman na yan, sa physical lang po yan. Pero pagagalingin ng Diyos yan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Bakit yung patay nabuhay? Ikaw nga, may sakit, di ka pa naman patay, di ba? Di ka pa pwede pagalingin ng Diyos? Pagagalingin ka niya, yung patay niya nabuhay, 4 na araw. Si Lazaro, nabuhay niya. Patay na yun, nabuhay pa. Actually, 2 ang binuhay ng Diyos doon. Yung binuhay niya, yung karong-kalong yung bangkay patay, pero nung idinasabat na ni Yesu Cristo, pinapabata, huminto muna kayo. So, tatlo yung pinagaling ng Panginoon Yesu Cristo patay sa banal langlan. Yung babae, tapos yung sa daanan, at saka si Lazarus. Nabuhay niya yung mga yun. Pero ikaw, buhay pa. Kaya habang buhay ka pa, ibig sabihin, may pag-asa ka, papagalingin ng Diyos. Pero pag pinagaling ka ng Diyos, meron kalakip yan. May kalakip po yan. Ano po yun? Paglingkod ka sa Kanya. Alam niyo kung bakit pinagaling si Lazarus? Naglingkod po siya. Alam niyo bakit pinagaling yung babae kahit namatay? Naglingkod po yun. At saka yung bata na namatay, pinagaling niya kasi meron pa siyang purpose. Pero nung namatay si Jose, na asawa ni Maria, hindi niya pinagaling, hindi niya binuhay. Bakit po? Kasi po, tapos tayo kanyang ministry. Kasi matanda na po si Jose noon, kaya hinayaan na niya. Amen po? So ngayon, ang nakalagay po dito, maliban po sa binasa po ng ating pong mabuting pastor, si Efeso, Kabanata 4 hanggang 11, hanggang sa binasa po ni pastor, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ang iba ay mga propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at mga guro. Ang tawag daw po dito sa seminary ay fivefold ministries. Fivefold ministries, so walang bishop, walang DS. Tama po? Walang bishop, walang DS. Fivefold ministries eh. Ibig sabihin, ang bishop hindi siya ministry. Ang DS hindi rin po sa ministry. It's a responsibility. Responsibility po nila yun. Kasi maliwanag po, apostol, propeta, evangelista, pastor. Sabi-sabihin ng pastor, malaking ministry. Mga guro, mga bata nandito pa rin. Pero mga guro, wala na.
Pagparin po natin ang kapatid po natin si Brian. Dahil teacher po siya sa high school o pakita yung mga kapatid. Pwede po natin palampakan ng Diyos po sa pwede brother Brian. May heart daw po siya na magturo po ng mga bata. Ha? Mga bata. Inaayos ng Diyos po ang ating pong mga simbahan. Bago ko po ituloy po yun, total paalis na rin po kami. Tinanggal na po namin si Pastor Telino sa grupo po sa Facebook at hindi na rin po siya babalik. Dito po. Hindi na po siya babalik. Dahil yun po yung pinili po niya. So, nandun na po siya. So, pastor po siya dito, pero doon, hindi na po siya pastor. Ano po? So, makita po ninyo siya, palakasin po niyo po ang kanyang loob. Amen po. So, konto lang po. So, ngayon, bakit daw po tayo binigyan ng mga apostol, ng mga evangelista, ng mga propeta, ng mga pastor, mga guro? Upang, ito pong dahilan, upang ihanda ang mga banal. Nagunog na ito yamod, gamang malang natin. Anak ba na? Napos na Pablo? Mawatan nyo dyan, nawatan po ninyo, naintindihan po ninyo ang kapsat ko? Bakit inihanda? Pinagkalooban niya tayo, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Pagdagtay nga talaga, exclamatory point, apostol. Ibig sabihin, ministry na, lakas ng ministry nila Isa pa, mga propeta, mga evangelista, mga pastor. Kasama na si pastor dyan. Mga pastor! Yan, mga pastor mo natin. Mga guro! Sino ba yung mga guro mo dyan? Alam ninyo kung guro kayo. Alam niyo pag sinabing mga bata, tapos yung puso mo medyo tumalbog-talbog ng konti, isa ka sa mga yon. Ngayon, kung nagtatago ka na guro, medyo magising-gising ka na. Kasi kasama ka dyan. Amen pa? So, bakit daw po tayo pinagkalooban ng mga ganitong uri ng mga ministers o ministros? Ito, malalim po ito. Upang ihanda ang mga banal. Mga banal na no? Upang ihanda ang mga banal. Ibig sabihin, hindi ka na nagpapakabanal muna, kundi banal ka na. Sino kayang tinutukoy dito? Ikaw kaya? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, Hesus Kristo. Ito sa wasagkuhan niya po, sino dirigi mo muna ng banal? Pakitaas nga po yung mga anak ng Diyos na banal dito. Sino pa rin yung mga banal? Amen. Hindi? Wala? Hindi? Sino pa rin ang mga banal? Ayun na, ako, Lord, ikaw po. Yan! Sige pa. Pag-isa pa po, isa pa po. Yan! Amen? Amen! Sino rito ang 5 asawa? Sino rito ang 2 asawa? Meron ba? Ibig sabihin, mga banal mo tayo. Merong kasalanan nagdudulot sa kamatayan. May mga kasalanan po. Yun po, yung pagkikiapin, pangangalunya, pagsisinungaling. Sino pa rin ito ang pagsisinungaling? 2 po rin ang pagsisinungaling. White lies, yung puting na sinungalingan at saka yung talagang sinungaling. Kung may isang halimbawa, bigyan mo kayo ng halimbawa na white lies. Halimbawa, yung nanay mo high blood. Ngayon, meron kang namatayan.
Kapatid ko halimbawa, kapatid niya. Huwag dito. Kapatid niya. Ngayon, pag sinabi mo yan sa nanay, mga tabi, mamamatay, tama? So, paano mo ngayon sasabihin? Minsan, kumusta magsisinungaling ka ng konti para sa pag-iingat sa nanay pagkamatay. Alin mo sinungaling sa banal ng lahat? Sa lumang tipan? Na nagpanggap na baliw? Ang pangalan mo niya ay David. Kasi inaamon po siya ni King Saul ngayon na ginawa niya, pumunta siya sa kalaban. Nung pumunta siya sa kalaban, nalaman nila na si David yun, nagpanggap siyang baliw. Papatayin sana siya, pero sabi na naman po, baliw na yan. Pero nagbabaliw-baliwan lang po. Pero nagsinungaling siya. Sino ba pag sinungaling sa banal ng aklat? Si Abraham. Sinabi niya sa asawa niya na, kapag kaniligawan ka niya. Parang ito. Disipero basta rin. Basta yun, pag sinungaling siya, di ba ka sa yata? Somewhere doon. Kasi si Sara, napakaganda siya kumain. Kaya sabi niya, sabihin mo sa kanya na kapatid mo, huwag mo sabihin ang asawa mo, kasi kung sinabi ng asawa mo, kapatid mo. Nagsinungaling siya, pero hindi siya nagsinungaling. Kasi talagang kapatid niya talaga si Sarah. Sa nanay, hindi sa tatay. Si Abraham sa tatay, si asawa niya sa nanay. Hindi sila magkapatid talaga ng buo. Nakakawa naman natin. So may mga kasalanan, hindi hahantong sa kamatayan, at may mga kasalanan naman po na hahantong sa kamatayan. At yun iniiwasan po natin bilang mananampalataya upang ihanda ang mga banal sa gawain sa paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang pinakapangit sa isang simbahan ay yung chismis at pagiging sibuyas, balat sibuyas. Alam niyo ba yung balat sibuyas? Sensitive. Sinabi lang na, nagpagsimo ka, awanan. Nagpagsimo. Api nagpagsimo, nagpulat ang tao, bago mo nabagsitak, siyempre nabagsitak pa mamuta. Bago mo nabagsitak, siyempre malipin mo nagsukat ni bago, paano mo na? Aminan mo na, siya na, tanong hindi ko masaktan. So may mga bagay na gano'n, sensitive po tayo, kaya yun ba iwasan po natin. Kung alam po natin na nakasisira sa katawan ng Panginoong si Kristo, ay huwag po natin gagawin. Basic lang po yan, marami pong masasaktan po dyan. Hindi lang po mapansin ni Pastor. Hindi lang mapansin ni Pastor, magtatampo na. Huwag lang po tayo. Ate, lagi po rin narinig sa akin na. So, ganun po siya. So, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. May dahilan po yun. Bakit para ihanda ang mga banal sa gawain para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo dahil po ito pong dahilan. Para maging matatag tayo sa ating pananampalataya, kaya meron po tayo pastor, may mga evangelist po tayo dyan, kung sino man po sila, magising na dyan. Ngayon, ito pong dahilan talaga. Ito yung pinakadahilan para mabuo ang two gospel ministry ng Panginoon Kristo yan. Teaching the fullness of God, our Father, unto holiness. Ito po ang sagot. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa, unity. Pagkakaisa po ng pananampalataya. Ano pong pananampalataya? Maging katulad ng Panginoon Kristo. Yung ba yung pananampalataya ng simbahan po nito? Amen po? Kakayanin po natin? Kakayanin po natin magmahalan po sa bawat isa? Amen. Pag meron po tayo nagitang kapatid po dyan, kakausapin mo, sasamahan mo. Ganyan, kung wala siyang po pera at may pera ka, kahit hindi ka inuudyo ka ng banal na spirito na bigyan mo na kasi may pera ka. Kung meron nagitang kapatid dyan na pag humingi po yung kapatid mo ng something, ibigay mo na. Amoy ako, napagod ko, at hindi na namin mga malinom mo.
Ato, especially pang pera. Amo yun ang tisumbat ko ako. Lahat ng mga binibigay ko sa mga tao, nandun po sa bahay ko, doon sa langit. Pero sabi ko sa misis ko, alam mo man o hindi, kung ano yung itananim ko, aanihin mo rin. Kasi mag-isa ko kami. Kung meron siyang ginagawang kabutihan, mapupunta doon sa langit, parehas na po kami doon. Kasi mag-asawa po kami. Kasi nakalagay po eh. If man put them together, let no man put asunder. Pag ang Diyos ay pinagsabi niya ang dalawa, sila na pa iisa. Kaya, sa'yo po eh. Ayaw ko nang pagdagdagan kasi ibang usapan ko. Hindi lang ng pastor pag nagsasabi kasi nasabi ko lahat. Mali mo kung magtanong ko kayo sa hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos. So, sa simbahan, itinuturo po natin sa Bible study kung ano po ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nauunawaan natin kung ano ang position natin sa Kanyang harapan. Pero, kung sasalita pa ako ng ganito, kung ano ang position ninyo sa pakikitungo kay Pastor, ganoon din po sa Panginoong Jesucristo. Pero ganoon din naman po mga pastor. Kung paano pakikitungo ninyo sa Kanya, masama man o hindi sila pwede magkitungo sa inyo ng hindi na masama. Ibig sabihin masama. Lahat mabuti. Amen po? Kasi po sila po, kami ako na lang. Di kahit na, hindi na pagsalita na ganito. Bilang naglilingkod po sa Panginoon Jesucristo. Hanggang makarating tayo lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang maging, ito na po, hanggang maging tao may sapat na gulang. Alam niyo po, mag-ilumano po ng konti, sapat na gulang. Ano pong ibig sabihin ng sapat na gulang? Ang English po yan ay mature. Sa Old English, ang tawag po dyan, perfect. Sabihin po ninyo, perfect! Nakasan po natin, perfect! Nagtapso po natin ang boses siya. Tagalogin tayo, perfecto! Mas perfecto daw ito ni Canada kin na Amerika din siya. Ngayon, sa kapaganda, lagi nila sinasabi, "You did that?" Oh yes, sasabihin naman ng mga Pilipino, "Yeah, you did that." Sasabihin ng mga Canadian o kaya mga American, "Oh yeah, perfect." Mahilig ko siya ng sabi nila. "Is that good?" "Oh yeah." "No worries, brother, that's perfect." Pero dito hindi. "Ayos na yan!" "Okay na yan!" Ganun na lang tayo. Pero dito hindi. Amen? Tayo po ay magiging English, perfect. Nakalagay po doon, no? Sa goal, yung goal po natin, yan ang goal natin, to be righteous, maging ganap, maging matuwid, perfect, maging ganap, at sakbal, hindi lang po ganap, sakdal pa, and holy by the Holy Spirit. At isang banal sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung wala pang banal na Espiritu, hindi ka pwedeng maging matuwid. Mahihirapan ka. Pagiging matuwid sa Espiritu, hindi pagiging matuwid sa physical. Hindi porke nagbigay ka, pumunta ka na ng langit. Hindi po yan hinahanap ng Diyos. Dapat matuwid ang puso mo pag nagbigay ka. Sabi ng Diyos, pag nagbigay ka, naroon din naman ang iyong puso. Hindi muso. Hindi naman po si atin sa isang oras Yan. Ituloy ko natin yun. Hanggang makarating tayo lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa ganap ng pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging tao may sapat
ganap na kapuspusan ni Kristo. Tagalog ba yun na kung gusto yung English? Hello? Malalim po sa English. Until we become the fullness of Christ. Okay po. Mission. To teach the citizen of the kingdom of God in the fullness of the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 11 verse 13. Yun po yun. Hindi ko na po pahabayin. Magdudula po ako kumalay po sa dinasa ng Pastor. Kaya tayo po, mga kapatid ko po mga minamahal, huwag po natin piliting magbago. Huwag niyo po pipilitin, nahihirapan po kayo. Mahirapan po kayo. Kaya napilitin mo magbago, mahirapan ka kasi nga, hindi kaya, hindi pwedeng, hindi mo kaya pagsabayin ang espiritu mo at ang physical mo. Hindi mo kaya. Kaya nakadepende yan sa iyong pananampalataya. Kaya kapag lumalago ka ng pananampalataya, hindi mo namamalayan, nagbabagong buhay ka na rin. Naunawaan ko ninyo ang mga kapatid ko? Mula nung itinayo ang simbahan, magsimula ang simbahan, kaya ni Aida, lagi kong pinabanggit yan. Huwag po natin piliting magbago. Kundi, lumago ka sa pananampalataya mo at ang mga pangit mong ugali o pangit mong ginagawa, hindi mo namamalayan na wawala o nagbabago o binabago ng Diyos. Amen po? Mga kapatid? Ayan. Pwede ko po nga tawagan ng mga musicians, pwede po ninyong awitin yung unang worship. Anong pangalan ng unang worship? Pero hihina lang po ninyo, kasi pagka musician, mag-pray po kami dito. Naunawaan po natin mga kapatid ko? Mga auntie? Mga lolo? Lolo, kasi si lolo ko lang po dito eh. Nawalan tayo ako. Kailangan tayo na maging ganap at mag-mature. Kung hindi nyo nga maintindihan na dyan, basahin dyan. Unang sa James chapter 1, lagi mong pinapagit ni Pastor Donald din po ito. Sa unang 1, kabanata 1, nasa na yung ganap at saktal dito. Ito. Lamay. Huwag mo na kayo magsalita na eh. Sa Santiago, chapter 1, verse 4. Huwag po ninyo ito kakalimutan. Tinan po ninyo eh. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ganap ka na, sakdal ka pa. Sino pong mas malalim, Tagalog o English? Mas malalim pong Tagalog kasi sila perfect panahon, full age, full man. Pero sa Tagalog po, ganap ka na, sakdal ka pa. Amen ba? Pwede po tayong tumayo, mga kapatid ko.